Tumalok nga pala kami kaninang umaga ng Skylab at nakahuli na naman nga po kami ng mga isda, kaya naman iniluto na nga po namin ito para sa mga kawawang aso na nasa pulo. Napakaganda nga po ng umaga ngayon mga mari at pare, kaya naman eto sasalok nga po kami ng Skylab ni Buyok. Iniluto na nga rin pala namin ang mga nahuli naming isda para sa mga aso at nilagyan nga rin namin ito ng malunggay para syempre mas masustansya. Alas 3 pa nga lang po ng madaling araw mga mari, gising na po kaming dalawa ni Buyok dahil pinuyat na naman nga po kaming dalawa ni Storm. Nakakatuwa nga po itong si Storm dahil iisang buwan pa nga lang po mahigit ay parang nakakakita na nga po, kaya naman hindi na nga po siya masyadong maligalig kapag ka nagigising. Nagpaliwaliwanag nga muna kaming dalawa ni Buyok, kaya eto at kumain nga muna kami at nagkape. Maya-maya pa inasikaso na nga rin po ng aking Buyok ang mga dadali namin para sa pagluluto nga po mamaya doon sa pulo. Maraming salamat nga po pala sa aming mga followers na hindi nagsasawang magpadala ng mga dog food para sa mga aso doon sa pulo. Si Lord na nga lang po ang bahalang magbalik ng mga biyaya sa inyo, siksik, liglig at umaapaw pa. Dahil kahit hindi ko naman po sabihin dito sa vlog ang mga pangalan nyo, ay si Lord na nga lang po ang nakakaalam noon. Pinakuha ko na nga rin po si Buyok ng malunggay dito lamang po sa tabing bahay na pinapagawa nga po namin. Tawang-tawa na naman nga po kami dito kay Oranggi dahil nangunguna pa nga sa amin pagsakay po ng lunday. Mas excited pa nga po yata siyang pumunta sa amin sa pulo dahil siguro namimiss din nga po niyang pumunta doon dahil dati nga po doon nga po siya nakatira. Para naman po sa mga bago pa lamang nakapanood sa aming vlog, si Oranggi nga pala ay nakuha lang namin dito sa pulo at dati nga mga mare dito nga po siya nakatira, kaya naman inampun na nga po namin siya. Nang marinig nga po ng mga aso ang makina ng bangka namin, naghahabulan nga po sila sa amin at akala nga po nila duduong nga po kami dun sa kubo, pero hindi nga po nila alam na sasalok nga po muna kami ng Skylab at magluluto pa nga po kami ng pagkain nila. Halos araw-araw nga mga mare at pare, ganito nga po ang senaryo namin, kaya minsan nga ho hindi ko na po binibideo yung pagpapakain po ni Buyok sa mga aso dahil baka mamaya nagsasawa na nga po yung mga viewers. Grabe mga mare, napagkakahirap po talaga ng panguhuli ngayon dito sa lawan ng Laguna at talaga namang ilang buwan na po kaming walang huli at hindi nga po kami nakakapagtakal. Pinahuhuli naman kahit papaano, kaso nga lang talaga namang kakaunti at talaga namang bampapayat pa nga po ng mga isda, lalo na nga po ang tilapia. Swertihan lang talagang makahuli ng isdang mamali mga mare at swerte nga po kami ngayong araw dahil may nahuli nga po kaming isang mamali dito sa aming Skylab. Tuwang-tuwa nga kaming dalawa ni Buyok dahil kahit papaano meron na nga kaming pang ulam ngayong umagahan at sabi ko nga bang sarap nga niyang iprito kapartner nga po ng atsara. At para naman po dun sa mga payat na isda na nahuli namin kesa masayang papakain na nga lang po namin ito sa mga aso. Marami man po o kakaunti ang huli namin sa Skylab hindi nga po nasisiro sa amin ng mga aso, basta tuwag nga lang po kami mapupugong. Diyos ko day. Pagbalik nga po namin natanaw nga po ulit namin yung mga aso na talaga namang matiyagang nag-aantay nga po sa amin. Magluluto pa nga po kami ng kanilang pagkain. Mula nga po dito sa pinaglulutuan namin talaga namang rinig nga po namin yung tahulan ng mga aso at para bang gutom na gutom nga po sila. Kaya naman eto nga mga mare at paret, minadali na nga po namin dalawa ni Buyok ang pag-aasikaso nga po dito sa aming lulutuin. Naghahanap nga po ang aking Buyok ng mga panggatong at iniipon nga po niya ito para sa susunod nga po na pagluluto namin hindi na nga po kami maghahanap. Kinuha nga rin po niya itong kawayang mahaba na nakababad sa tubig, kaya naman eto at iniahon nga niya, tinanggalan po niya ito ng tubig sa loob. Medyo mahirap at medyo matrabaho nga po itong ginagawa namin mga mare at pare, pero syempre para nga po sa mga aso go lamang. Pininaina na nga rin po ng aking Buyok itong mga isda na ilalagay nga po namin sa lugaw na pakain nga po ng mga aso. Kumukulimlim na nga ang langit ng mga oras na yan, kaya naman mas minadali pa nga namin ni Buyok dahil bawal pa nga po ako mabasa ng tubig ulan. Alam nyo naman nakapapanganak ko pa nga lang at bawal na bawal pa nga daw ako mabasa ng buhay na tubig, sabi nga po ng matatanda. Pinahinainan ko na nga rin sa aking Buyok itong mamali na iuulam nga po namin pag uwi namin ng bahay, kaso nga lang mga mare may nangyari nga pong hindi maganda. Diyos ko day. Yan. Uy, pa pala. Uy pa. Yes mga mare, nawalan pa nga po kami ng pang-ulam dahil tumakas pa nga po yung hihinainan sana ng aking Buyok. Diyos ko day. Nung kumulo na nga po ang tubig binuhos ko na nga rin po yung bigas mga mare hanggang sa ito ay maluto. At nung malapit na nga pong maluto yung bigas binuhos naman po namin yung mga isda. Buhay pa nga po yung mga isda na nilagay namin, kaya naman ayan at hindi po maiwasan na magtalsikan ng tubig. Nilagay na nga rin po namin yung malunggay para sabay-sabay na nga rin po silang maluto mga mare at pare, at pagkatapos nilagay na nga rin po namin yung dog food. Minekos-mekos nga lang po namin lahat ng nilagay namin dyan sa lugaw mga mare, at pagkatapos hinango na nga po ni Buyok para lumamig na.
Binabad nga rin po niya sa tubig yung talyasi para mas madali nga daw po itong lumamig at mahati na nga po niya doon sa 2 timba. Alam naman po namin na may magsasabi dyan na bakit hindi po tinanggal yung tangkay ng malunggay, kaya naman ayan at inunahan na nga po kayo ni Buyok. At dahil tatakam-takam na nga po itong si Orangge, talaga naman lagi nilalabas yung dila niya, kaya naman eto't pinagbukod na nga po ni Buyok para makakain na nga po siya. Kapag po kasi nandun na nga kami nagpapakain sa maraming aso, hindi na nga po yan nakikialam at nasa isang sulok lamang. At nung medyo lumamig-lamig na nga po itong pagkain ng mga aso, hinati na nga po ito ng aking Buyok sa 2 timba. At pagkatapos dumiretso na nga rin po kami doon sa malaking pulo para magpakain na nga po ng mga aso. Sa araw-araw nga po na ginagawa namin ito ni Buyok ay hindi pa rin po talaga maiwasan, nakabahan po ako dahil iniisip ko po mga mare na baka mamaya makagat o makalmot nga po itong aking Buyok. Marami nga rin po nagko-comment dito sa amin na nagsasabi nga po na paturukan nga daw po muna namin si Buyok para kahit makagat nga daw po siya ng aso hindi nga po siya magkakarabis. Kaso nga lang ay hindi po talaga namin alam ang proseso noon kung paano, saan at kung magkano nga po yung ganoong turok. Hindi na nga rin po ako bumababa dun sa kubot, dito na nga lang po ako sa bangka nag-aantay mga mare sa aking Buyok. Nang maubos na nga po yung isang timbang pagkain ng mga aso, eto't kinuha naman po ni Buyok yung pangalawang timba. Grabe nga tong mga asong to, kahit bandami nga pong pagkain talaga namang hindi po maiiwasan na nag-aaway-away po sila. Kaya naman eto mga mare, pinakain na nga po ni Buyok yung mga nabubuli dahil yung matatapang nga po mga mare sila nga po yung unang mga nakakakain. Kaya naman kung nakarating nga po kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga po itong video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood and see you on my next vlog. Bye!